Matindi ho talaga itong ginawa sa iyo, Tore. Ako, kahiyang-hiya. Ako na, sa totoo lang, ako nahihiya sa iyo. Yung pinakasikat, pinakasikat pagdating sa pagsisisante. Pinakasikat na si Tore na ngayon ay isa ng traffic enforcer. Gago! Sabi nga nila, di ba mga kababayan, karma-karma lang yan. Pagkataas mo ng walang niya, ikaw ngayon ang winawalang niya. Alam mo, sa dami-dami naman ang i-appoint sa'yo. Hayop yan. Ewan ko ba? Gago! Sa dami-dami ng... Hindi po natin minamaliit ang MMDA. Linawin lang po natin mga kababayan. Hindi po natin minamaliit ang trabaho ng mga MMDA, mga traffic enforcer. Hindi po natin minamaliit yan. Ang sinasabi lamang po natin, ngayon nga po na isa ng MMDA chairman, etong si Tore, ay isa ho itong demotion. Bakit kanyo? Kasi PNP chief ka eh. Ang PNP chief natin ay talaga nga namang isang karangal-rangal na posisyon. At aminin na natin, ito ho'y napakataas na posisyon. Sa katunayan, pag ikaw ay naging PNP chief, ayan ho ay talagang pangarap ng bawat pulis. Maging ho yung mga nag-aral sa PMA. Yan ho ang pinapangarap. Kakaiba ho yung level ng PNP chief. At ikaw ay hindi lamang sinisante sa bilang PNP chief, pero ikaw pa ay lalo pang tila binastos. Yun ang Gago! katotohanan doon. Kasi sana kung gagawin kang Secretary of DILG, yan, pwede yan. Gago! Tangina, sino kaya ang namipakuno nito? Mga Romualdez? Ako, may hinala ako. May kikwento ako sa inyo, ha? Gago! Mantakin mo kung sakaling sekretary ka ng limbawa ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ayan, yan, magandang posisyon yan. Para deserving mo kung sakasakali. Ibig sabihin, bilang isang PNP chief, deserve mo maging secretary o kaya presidential advisor, yung mga ganyang level. Secretary level, ika nga. Pero yung gawin kang MMDA, pambihira, oo. Gago! Para bagang sinasabi sa'yo, lumayas ka na. Ito na lang appointment mo. Para may sahod ka kasi medyo mataas din ang sahod nun, 200,000. So, ibig sabihin, para bagang pang palubab loob na, alam mo yon, para bagang para bagang dati kang umiinom ng mga mamahaling alak, di ba? Mga mot-mot yan. Alam mo yung mot-mot? Yung ano bang pangalan nun? Nung champagne na yun. At saka yung mga makala ng iniinom mo. Tapos biglang tinanggal sa iyo yun at sinabing, eto, uminom ka na lang ng tubig kanal. Parang gano'n. Gago! Pero may inumin ka pa rin naman. Parang gano'n yun. Ikaw ngayon, may posisyon ka pa rin naman. Pero MMDA, ang asikasuhin mo yung traffic. Pero alam mo, medyo, honestly, medyo kinakabahan ako dito. Hindi, walang biro. Kinakabahan ako sa posisyon ni Tore na ganito, yung maging MMDA chairman. Paano kung magbida-bida na naman yan? Kasi mahilig magbida-bida. Naalala nyo? Huwag nyo kakalimutan yun. 2-minute response. Tapos papatawag pa siya ng media. Di ba? Papatawag siya ng media. Yung pala planted na yung mga tatawagan nila. Di ba? Gago! Paano kung sabihin ninyang palulubagin niya na ang EDSA? Anong gagawin? Tatanggalin niya lahat ng sasakyan doon. Bawal na dumaan. Gago! Para maluwag ang EDSA, di ba? Ganun baka ganyan na Alam mo naman ang mga diskarte nito, discarding pang kanto Di ba? Yung kakalad ka rin kita dyan, yung mga ganong klaseng baka mamaya ganyan ang gawin niya Mamaya yung mga humaharang dyan, mga na traffic enforcer dyan na kakalad ka rin din niya pagka hindi niya nagustuhan ng karakas, di ba? Ganun yan baka ganun na mangyari. Pero alam mo, ganito lang para sa akin ito yung aking opinion tungkol diyan. Kasi para bagang since ikaw ay 4-star general at sa batas, isa lamang ang maaari maging 4-star. Porn star, pwede. Pwede.
Pwede ka dyan. Yung, alam mo yung mga tatay na, yung ano man tawag doon? Ano ba, hindi step sister eh. Step daughter. Pwede ka sa mga ganong klaseng ano eh. Hindi, 4-star. Ibig ko sabihin, 4-star, isa lang ang pwede dyan. At yan ay nakukuha laang ng PNP chip. Since 80 plus days ka lang, I think 86 days ka lang atang naging PNP chip. Sinibak ka na doon sa posisyon na yon dahil ang tigas ng ulo mo, ang kapal na mukha mo at ang yabang mo. Ha? Yan po ibig sabihin, nawala ka lang sa posisyon. But still, by law, you are the 4-star general. Ngayon, ang problema, yung PNP chief ngayon, si acting PNP chief, hindi makapwesto bilang PNP chief dahil nandiyan ka pa. Hindi ka pwedeng pag-resignin basta-basta. Di ba? So, para lang siguro suhulan ka, sige na, tanggapin mo na lang to. Gago! Para umalis ka na sa PNP, tanggapin mo na lang tong posisyon na ito. At least ito, may 3 taon ka pang MMDA chairman, di ba? Kung aabot pa, ha? Gago! Malay mo, pagbitaw mo, biglang ilang araw lang, sibakin ka na rin dyan sa MMDA, di ba? Para lang mapagbitaw ka. Kasi ngayon, na wala na siya sa bumitaw na siya sa pagiging PNP personnel, hindi na siya pwedeng bumalik. At the same time, malaya na yung 4-star. Pwede na ibigay ngayon kay Nartatis yun. So, PNP Chief Nartatis na talaga yan. Full-blown na yan, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Baka mamaya inalok lang sa ito. Alika na dito. Bite, bite. Gago! Ganun yung mga aso. Bite, bite. Gago! Pagkagat sa dun sa biglang nakatakas na ngayon yung papatakasin. Parang ganun, di ba? Parang yung sinasabi, inuuto ka lang. So para bagang inuto ka, umalis ka na dyan sa PNP para malipat na kay Nartatis yung estrella niya, yung kanyang star. Tapos bigla ka naman din pala sisibakin. Sana. Di ba? Anyway, pero kasi kung ako yan, kung ako yung gaganyanin, ako magre-resign na lang ako. Kung may honor ako eh. Parang sa ako kasi yan ang prinsipyo ko sa buhay. Prinsipyo ko yan. Pag ayaw, di wag. Ganun lang, kasimple, di ba? Gago! Hindi, totoo. Kaya nung nanliligaw ako nung kabataan ko, yung kabataan ko, sabi ko, Gago! gusto mo ako? Kung ayaw mo sa akin, hindi wag, umalis ka dito. Gago! Ang ina panliligaw yan. Hindi. Di ba gano'n naman kung may prinsipyo ka, yung ayaw na sa'yo, sinusuka ka na, umalis ka na lang. Pag sinusuka ka na ng administrasyon ni Marcos, umalis ka na lang. Hindi ka na kailangan suhulan pa na, lipat ka na lang namin dito para umalis ka. I mean, kung meron ka pang natitirang honor, pero sa bagay, wala ka naman talagang honor, kailan ka ba nagka-honor? Gago! Lalo na siguro nung ikaw ay kabataan mo, wala ka talagang honor. Gago! Kung ikaw ay meron pang dignidad, di ba? Kung ikaw ay isang meron pang honor na titira sa iyong prinsipyo sa buhay, alis ka na dyan. Di ba? Alis ka na. Hindi mo na kailangan sabihan pa o suhulan pa o palitan pa yung posisyon mo para lang umalis ka. Ganyan ang ginawa Yan yung ginawa ng administrasyon na to. Umalis ka na lang. At sana naman ngayon, baka mamaya ko ano naman isipin mo dyan. Sa bagay, sige lang, magbida-bida ka para matanggal ka huli. Gago! Pero may isa pa akong the other side of the story. Alam mo, sa totoo lang makinig kayo mabuti. Feeling ko talagang ang nagpapaandar nitong gobyerno ni Marcos walang iba kung hindi itong mga rebulya. Feeling ko pagkagagawa nito ni John Vic yung itong posisyon na to parang lalo niya pang ininsulto. Ayaw mo sumunod sa akin nun kasi di ba remember siya yung nagpapasunod Ayaw mo sumunod. Hindi ka pumapayag sa aming kagustuhan. Sinibak siya as PNP chief. Di ba? Binulungan niya si Marcos. Sibakin mo na itong animal na ito ganun. Gago! Sinibak naman siya. Ganun kaututo yun si BBM sa tingin ko Gago! Kasi alam mo, itong Pilipinas, ang nagpapatakbo dito, Remulla. Kaya nga ito rin isa pa, mas lalo na isang epal, yung si Boying Remulla. Yan ang napaka-epal. Talagang kaya nga kita mo yung ginagawa nilang pagkakawawa kay Bong Revilla.
Oh, alam niyo kung bakit yan, di ba? Naikwento ko na sa inyo. Labanan ng Cavite yan eh. Kalokohan no. Ito. Napaplastikan ako dun eh. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, yang si Boying Rimulya, dating congressman yan. Oh, dating congressman yan ng Cavite. Tanungin niyo yung mga taga Cavite. May nagawa ba yan dyan? Pero ang balita ko, meron ding mga proyekto yan dyan. Na mga di umano, alleged insertion din yan noong mga panahon niya noon. Daw, ganun yan. May mga insertion din daw, sabi. Sabi sa akin, nakwento lang sa akin ng ilang mga tao dyan sa Cavite. Oh, may matinding insertion din daw yan. Hindi, ako ito na lang eh. Sige, kasi hindi naman po bawal lang sasabihin na naman nila, hindi insertion yan. Ano lang yan, amendments. O sige, sabihin na natin amendments, insertion, kung ano pa gusto ninyo. Ang tanong ko lang sa inyo mga kababayan, may nagawa ba sa Cavite itong si Boying Rimulya? Oh, ay kayo mga taga Cavite, alam niyo yan, wala. Sumagot kayo diyan. Wala ho nagawa yan na matino. Baka yung lang, yung alam mo na, yung ano diyan, yung dating resort na naging Pogo, Kita niyo tila untouchable itong mga Rimulya. Pati dito ngayon sa pangyayari dito kay Torres, sa tingin ko galaw ito ni John Vic. At pagdating naman sa issue ng corruption, issue ng para mailigtas si Marcos, parang si Boying Rimulya ang nasusunod sa lahat. Lahat ng utos niya nasusunod. Kita nyo na nga lang yung di ba? Yung witness. Sa kanya nang gagaling. Di ba pinagpapasapasahan yung dokumento? Sa kanya lang nang gagaling yung testimony ng tao na yun. Bakit ganun? Ikaw ba, Marcos, utu-utu ka na ba talaga sa mga Rimulya? Gago! O hindi mo lang sila kayang tablahin kasi alam naman natin ang karakas ng mga Rimulya dyan sa Cavite. Tanong nyo sa mga taga Cavite, kilala yan. Ako po. Gago! Kaya nga ayaw sa kanya ng mga taga Cavite, di ba? Dahil nga sa tindi ng, ewan ko, pang-aabuso daw. Sabi nila, ewan ko, ang nagkwento sa akin, mga taga Cavite, sabi nila daw, abusado daw yan sa Cavite, parang umasta, parang hari daw ang mga Rimulya. Totoo ba yan? Ha? John Vic at saka Boying Rimulya, totoo ba yung akusasyon sa inyo ng mga Caviteño na para kayong mga barong, gangster in barong. Ganun ang tawag sa inyo dyan eh. Gago! Kasi ngayon nakikita na natin yung asal nila eh. Kasi since na nasa national na sila, so nakikita na natin eh, di ba? So yan ba ang nangyayari ngayon? Kayo na ba ang bagong gangster ng Malacanang? Gago! Di ba? Kayo na ba ngayon ang namumuno sa Malacanang at yung isa banat lang, tira lang ng tira na kung ano-ano. Di ba? Panoorin natin itong balita na to. Pasok. Sa iba pa natin balita, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang MMDA General Manager. Pinalitan ni Torre ang dating police na si retired Colonel Procopio Lipana. Sandali I stand corrected. Hindi pala siya chairman. General Manager lang palamput. Gago! Mas malala pa pala. Hayop. Akala ko. Kasi iba pa, mas mataas pa yung posisyon ng chairman eh. Iba pa yung general manager. Hayop yan. Tang-ina, sampal yan. Oo, sampal yan sa'yo, Torre. Mahiyaya ka naman, Torre. Mahiyaya ka. Hindi ito, there's nothing wrong para pagiging GM o general manager. Pero sobrang malayo yan sa dati mong posisyon na PNP chief. Doon nga lang sa sa bago mo maging posisyon ng PNP chief, mas mataas pa yun. Ito, tandaan ninyo ang MMDA, Metro Manila lang yan. Walang MMDA sa Cebu, sa Davao. Wala. Kaya nga Metro Manila Development Authority. Sa Metro Manila lang yan. Sakop lang yan, Metro Manila. Tapos hindi ka pa pala chairman
general manager ka pa pala. Sa to talagang downgrade ang ginawa sa'yo ni Marcos. Kung ako sa'yo, wag ka nang pumayag. Mag-resign ka na lang. Pambira ka, may yaya ka naman sa balat. Ganun ka ba talaga kakapal? Sa bagay. Sasabihin ko sana may yaya sa balat niya, pero talaga naman, tingnan mo yung balat niya. Gago! Ay, naku ka, Torre. Sorry Kamali pa pala ako doon. Ang press officer Undersecretary Claire Castro po ang nag-anunsyo dito po bagong posisyon ni Torre na nananatiling miyembro ng PNP at holder ng 4 na estrella o pinakamataas na titulo titulo sa pambansang pulisya. Magugunitang si Torre ay inalis po bilang PNP chief noong pong Agosto makaraan ng 3 buwang panunungkulan. Naku po, grabe. Totoo. Para ba, ay nakakaya naman to. Pero matindi yung pagmumukha mo. Ang kapal ng mukha mo, so paninindigan mo na lang yan.